Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? November na, bilis. At how was your long weekend? Sana naging maayos naman ang ating paggunita ng undas. At syempre nakasama din natin ang ating mga mahal sa buhay nitong long weekend na nagdaan. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una, share lang namin ang mga naging successful na Halloween celebrations dito po sa Barangay San Antonio. Unang-una dyan, syempre ang naging Halloween event ng ating Sangguniang Kabataan ng Barangay San Antonio na kung saan ay patok na patok sa mga bata. Talagang ang mga batang San Antonio ay nagsipunta, tumungo dito sa ating barangay hall at nakisaya sa mga palaro. Of course, meron tayong costume contest na ginawa na kung saan ay kitang-kita natin yung creativity ng mga mommies at mga daddies, yung mga inihanda nila ng mga DIY costumes. And of course, nakita rin natin na natuwa rin ang mga bata sa ating inihanda na distribution ng pangmerienda at gayon din mga goodies and treats sa ating pagdiriwang ng Halloween dito sa Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa lahat ng tumulong sa ating Halloween event. Of course, sa ating Sangguniang Kabataan Council led by SK Chairman Justin Garde. At syempre, naging maganda rin ang trick-or-treat activity ng ating mga mag-aaral mula sa Child Development Center. So sila ay nag-ikot sa ating village. Of course, may ilang mga bahay na naghanda ng mga treats para sa mga bata. At dito sa Barangay Hall, ang kanilang naging final stop na kung saan ang ating Barangay Council ay naghanda rin ng konting mga treats, mga goodies para sa ating mga CDC students. So again, ako ay nagpapasalamat sa mga supportive parents na talagang yung iba career na career talaga ang paghahanda ng mga costume. Of course, sa ating mga CDC pupils, maraming salamat. Of course, sa mga residente natin na naghanda rin ng mga candies, mga goodies para sa mga bata sa pagdaan sa inyong mga tahanan. And of course, sa ating mga CDC teachers and staff, led by Kagawad Pauline Blando. At syempre, ang inyong lingkod ay naimbitahan din sa isang Halloween decor contest na kung saan ay nag-judge tayo ng best decoration. Dito po yan sa may MCC Finance Office na matatagpuan po dito sa may Tektite Towers. Bahagi pa rin ang ating barangay ng Barangay San Antonio. At nakakatuwa, talagang career na career din. Uso ang mga career, pagka-career talaga, pagka-Halloween. Yung mga iba't ibang department ng kanilang opisina ay nag-decorate. May mga kanya-kanya silang mga theme na sinunod para sa Halloween celebration nila. So again, maraming salamat sa pamunuan ng MCC Finance. And of course, we do look forward to our future collaboration. So napag-usapan natin ang ilang mga possible community program collaborations natin dito po sa Barangay San Antonio. And of course, speaking of collaborations, nais lang po namin magpasalamat sa iba't ibang mga collaborators ng Barangay San Antonio nitong nakaraang mga linggo. So unang-una po dyan, ang aming pagpapasalamat sa mga law students ng Jose Rizal University na nagsagawa ng isang training and workshop para sa ating lupong tagapamayapa at ang naging paksa nila ay ang katarungang pambarangay. So nakakatuwa makita na ang mga law students, second year law students sila at nakakatuwa na nag-reach out sila sa iba't ibang mga communities, iba't ibang mga barangay para makatulong sa efficient service ng lupong tagapamayapa or ang ating barangay justice system. So again, we do look forward sa mga future pa nating mga kolaborasyon na pag-usapan namin ng mga law students kung ano pa ang pwedeng mga paksa na talakayin kasama ang ating mga lupong tagapamayapa para mas mapaganda pa ang ating serbisyo dito po sa ating komunidad. So again, maraming salamat
no, sa ating mga resource speakers, yung ating mga law students ng JRU, at gayon din, no, ang aking pagpapasalamat din sa ating buong pangkat, no, ng Lupong Tagapamayapa na talagang halos perfect attendance, no, para dito sa skills enhancement training po na ating isinagawa. And of course, no, ang aking pagpapasalamat din sa Philippine Vending Corporation na kamakailan ay nag-donate ng higit kumulang na 500 kilos of coffee grounds. No? So, para sa impormasyon ninyong lahat, no, ang coffee grounds ay nagagamit o isang magandang klase ng natural fertilizer. So, talagang magagamit natin ito sa ating urban garden, no, at sa iba pang mga gardening activities natin dito po sa ating barangay. So, natuwa nga kami. Sabi ko, tinanong ko yung kanilang representative. Sabi ko, paano kami? Ba't kami? Diba? Apparently, no, nakita lang nila. Nagsaliksik sila, no, nag-research din sila at nakita nila tayo sa social media na meron tayong urban garden. No, nakakatuwa nga, yung mga tagalabas pa nakakaalam no, na meron tayong urban garden. No? And dahil dyan, no, nag-reach out sila sa atin dahil alam nga rin nila na ang coffee grounds ay magagamit bilang fertilizer. So again, yung 500 kilo, hindi naman ho namin mauubos lahat. No? Pero ang plano po namin dyan ay syempre ibahagi sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Pasig, no? Para magamit din sa kanilang mga urban garden. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating collaborator, no, ang Philippine Vending Corporation. Of course, sa ating mga urban garden custodians, kina Ate Emma, no, sa ating mga city sweepers, no, ng Pasig City. And of course, sa ating kagawad on Clean and Green na si Kagawad Justin Gala. At of course, nagpapasalamat din tayo sa ating mga generous residents, no? Kamakailan, no? Ang ating may residente tayo, no? Mga residente mula sa ADB Tower, no? Dito po sa Barangay San Antonio na naghandog ng mga art materials, no? Para sa atin, no? Na magagamit natin para sa ating Sining Galing program, no? So again, no, i-advance ko na rin ang pagdiga sa inyo ng ating Sining Galing program, ang Basura to Ayuda program, and our Pray and Play program ay gaganapin po natin sa November 16. So yan na po yung para sa buwan ng Nobyembre, at yan na rin yung ating huli, no, for this year, for the year 2024. Syempre, pahinga muna tayo sa Pasko, no, dahil sa buwan ng Disyembre, dahil marami rin tayong mga kaganapan nun. So magre-resume naman tayo pagpasok na ng January 2025. So sa ating mga kabarangay, yung mga suki natin, yung talagang mga tumatangkilik ng ating mga monthly programs, no? So magkita-kita po tayo sa November 16, no? Para sa ating Basura to Ayuda, Sining Galing, and Pray and Play program. And mga important announcements lamang po, mga kabarangay. So sa ating mga kabarangay na property owner, no, dito sa Barangay San Antonio, yung talagang meron kayong pagmamay-ari na lote, condominium unit, no, office unit, no. So pwede na po tayo magbayad ng ating amilyar, no, para sa taong 2025. So ang period po ng pagbayad in advance, no, ay hanggang December of 2024. At pag nagbayad kayo, no, in advance para sa buong taon ng 2025, ay mayroon na pong discount na 15%. No? Kasi next year, pag next year kayo nagbayad, 10% na lang yan. No? Pero sayang din yung additional 5% discount. So again, no, lilinawin ko, no, pag binayaran natin in advance ang ating 2025 real property tax, no, buong taon, buong taon, hindi quarterly, buong taon ng next year, no, ay babayaran natin in advance, no, hanggang December 2024, makaka-avail po tayo ng 15% discount sa ating real property tax. No? May mga nagtatanong sa akin, Kap, hindi ba 20%? Hindi po sa Pasig yan. No, hindi sa Pasig yan. Sa tinagal-tagal ko na nagbabayad ako ng amilyar, no, never nagkaroon ng 20%. No? Hindi nagkaroon ng 20% discount sa Pasig. Baka QC, no, sa natatandaan ko. No? Pero sa Pasig, no, magmula a few years ago yung 15% na discount pag binayaran mo ng in advance, no, yung one full year, the following year, no, talagang hanggang 15% discount lamang po tayo. Sa mga nagtatanong, no, dito pa rin po ba sa Barangay Hall?
hindi na po, no? Sa Ayala 30th na po ang bayaran ng real property tax. So, at least mas okay doon, di ba? Kasi dati pag dito sa Barangay Hall, wala maparadahan, no? So, ako rin, nahihiya na ako sa mga taxpayers natin dahil sa akin din sila nagreklamo, no? Pero at least sa mall, ayan, di ba? Aircon, no? Malawak ang parking, no? Pwede na rin kayo mag-grocery pagkatapos, no? Kumain, no? Isabay nyo na ang inyong mga errand. So, sa mga nagtatanong din, may mga nagtatanong din po sa atin, ano ba ang best time to go? No? So, syempre, pag inisip naman natin, ang office hours is 8 to 5. No? Pero siguro, syempre, 8 o'clock, magse-set up pa sila. So, siguro mga 9 or 10. Yan ang best time. And then, siguro, hanggang mga after lunch. No? Yan ang, para sa akin, based on my experience, ganun po ako magbayad. Ganun ang time na nagbabayad ako ng aking amilyar para po sa aming mga properties. No? So, again, since alam natin hanggang 5, huwag naman tayo pumunta rin ng 4:45, di ba? Or mga 10:05. Kasi syempre, ika nga, huwag naman tayong mag-last minute. No? So, again, 8 to 5 yan, more or less, ang office hours. No? Piliin na lang natin yung pinaka-gitna. Yan ang safe. No? And sa experience naman natin, ang payment sa RPT ay hindi kasing haba ng pila tulad sa business permit. So, again, no, mas conveniente, no, ang ating pagbayad, no, ng real property tax dito po sa ating lungsod. So, again, may mga nagtatanong din, ano bang modes of payment? So, pwede ang cash, no, manager's check, and credit card. No, tinatanggap na rin daw ang credit card. Sa mga nagtatanong personal check, ang alam ko, hindi talaga pwede. No? Best talaga, manager's check. So, magpa-assess na muna kayo. No? Pag na-assess, di tsaka kayo magpagawa ng manager's check. No? Alam ko, wala naman increase. No? Kung ano yung rate na binayaran natin last year, ay ganun pa rin naman po. So, again, no, let's pay our taxes on time. No? Again, to avoid penalties. And of course, to avail of this discount. No? Sayang din ang ating matitipid, no? Mga kabarangay. And of course, no, one more important announcement sa mga nagtatanong, may bago po bang sticker, car sticker ng Village for the year 2024? Wala po. Wala pong bago. So, ang inire-release pa rin namin is for the year 2022. So, valid pa rin po yan. Kung meron kayong sticker ng 2022, yan pa rin po ang ating nire-release na stickers. Sa mga nagtatanong, sa 2025 po kaya magkakaroon? Hindi rin po. No? So, hanggat hindi nangungupas, no, ang inyong sticker, ay valid pa rin po yan. No? Kung kayo naman ay bumili ng bagong sasakyan, syempre, walang sticker yun, pwede kayong humingi dito sa aming tanggapan. So, ang aking panawagan lamang po, no, lahat ng transaction para sa sticker ay dito lamang po sa aming opisina sa 3rd floor ng ating barangay hall. No? Do not transact with scalpers. No? Huwag kayo sa mga scalper. Illegal yan. No? And maliwanag na maliwanag po sa ating sticker, it is not for sale. Nakasulat po doon, not for sale. So, pag may nag-alok po sa inyo na may bayad daw, isumbong nyo na po sa amin. No? Isumbong nyo sa akin mismo. Ako nung bahalang lalatiguhin natin, no? Kahit konti. No? So, again, no, panawagan, no? At pagpapaalala, wala po tayong bagong stickers. No? 2022 pa rin ang nilalabas. No? Dito lamang po makipagtransaksyon sa aming opisina sa 3rd floor sa Office of the Punong Barangay. Again, walang bayad. No? Just bring your photocopy of your OR and CR, copy of your driver's license, no? And proof of residency na kayo ay taga dito sa San Antonio Village. No? Kung hindi man kayo taga dito, no, minsan meron kaming napagbibigyan. No? Siyempre, humanitarian, 'di ba? Dahil dito kay Subway. No? Again, pasensyahan niyo na po kung magiging mapanuri kami, 'di ba? Kung marami kaming tanong kung bakit, no? Pero again, ang top priority po kasi namin siyempre ang safety ng aming mga village residents, 'di ba? Kung yan naman ay wala na kaming filtering na gagawin, edi mainam pambuksan na lang natin yung gate open to all. So, sana po pagpasensyahan nyo kung minsan pahirapan namin ng konti dahil nga we have to filter. Siyempre, ang mga sasakyan na merong car stickers ng San Antonio Village.
And, syempre, dagdag ko na lang din, paulit-ulit ko sasabihin, report niyo po sa amin ang illegal sales ng car stickers. Dahil hindi po binibenta yan, libre po yan, punta lamang kayo sa aming opisina. So sa ating mga kabarangay, ang aking patuloy na paanyaya po sa inyo pong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa ating mga kaganapan dito po sa ating barangay. Of course, natutuwa ako dahil sa ating social media team dahil talagang nailalabas ng maigi ang iba't ibang mga activities dito po sa ating barangay. In fact, pag may nakakausap nga ako na hindi taga Barangay San Antonio at sasabihin na they've come to know of Barangay San Antonio dahil nakita nila sa ating Facebook, sa ating mga social media pages, accounts, 'di ba? Nakakataba rin ng puso kasi at least nakikita at na-appreciate ang ating mga activities dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, our social media team, maraming salamat. Of course, to our collaborators, donors, benefactors, maraming salamat sa inyong pakikipagtulungan sa Barangay San Antonio. And of course, sa ating mga mahal na constituents, sa mga netizens natin, sa ating mga kabarangay, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta para sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa pagdarasal, ang ating faith, lagi nating pagtitibayin pa yan para sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa inyo pong lahat, ingat po tayo lagi, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.